Praise God, isang magandang gabi po sa atin lahat, mga minamahal mga kapatid. At today is Friday. Ito po ang ating JCLG Friday Online Bible Study. At ito po ay nilikod sa Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Kaya purihin ang Panginoon, kamusta po tayong lahat? At salamat po sa ating mga regular attendees sa ating pong live stream Bible Study at sa mga newcomers sa ating pong online Bible study. Welcome po, lahat po ay welcome, and please invite your friends para po sila man ay hindi lang tayo mapagyaman sa salita ng Panginoon, kundi maging sila man at maging unbelievers. Let's invite them at makarinig sila ng salita ng Panginoon. So praise God. Sa gabi po ito, tatalakayin po natin, palagi ko, ito na yung pinaka-last part ng ating series about understanding the laws of faith. Ano po? At alam nyo, napakagandang talakayin itong pananampalataya kasi sabi nga sa Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. No, ito yung access natin sa kingdom of God, yung pananampalataya po natin sa Panginoong Jesus. So, let's pray. Start na po tayo. After po nitong ating Bible study, please don't forget to share this video to your friends, to your pastors, to your relatives, and higit sa lahat, to yourself. Pwede nyo repasuhin ito, no? Kunin nyo yung mga scriptures, no? Kasi mahirap makita yung mga scriptures pag hindi mo isinulat, no? Time will come na kayo naman ang mag-share nito sa iba. So maganda, meron kayong notebook, ballpen, lahat ng Bible study natin nakapile doon. Naku, ay tiyak na tiyak gagamitin po niyan at hindi papayag ang Panginoon hindi kayo gamitin. Kung paano ko ginamit ng Panginoon, ganun din po kayo. Every time we study the Bible, every time we have this time in the presence of God, nagkakaroon po ng impartation of God's anointing. Ano po? At yung ano yung anointing na nasa akin, in-impart sa inyo ng Panginoon. So, purihin ang Panginoon at salamat po sa ating team song kay Pastor Boy o Pastor Luis Boy Baldomaro. Kanya pong kumpisya, siya rin po ang nag-interpret niya o siya ang umawit. Ano po? So, praise God. Let's pray po, mga kapatid. Panginoon, marami po salamat na patuloy ka namin sinasamba sa awit nito. Pagpalaan mo si Pastor Luis Boy Baldomaro na siya nagpapagamit ng mga awit nito sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa lahat ng mga regular attendees po sa aming live stream, Bible study, at yung mga newcomers, you will bless them to Lord with the abundance of your grace. Nilig po namin to anoint us tonight once again with the anointing of wisdom and revelations para po maintindihan namin lalim na bagay nagmumula sa iyo and heal those who are sick right now. In the name of Jesus, you may mga request, mga prayer request, Lord, answer them today, tonight, Lord. They receive your answer in the name of Jesus because you're an answering God. And all the promises of God are yes and amen. Maraming po salamat. Release your miracle, release your grace, abundant grace sa bawat sa amin. And all glory and honor belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Amen and amen. So praise God. Atin na pong i-convert ating monitor sa Bible. Salamat sa awit na yan. Walang katapusan, walang kamatay awit ni Pastor Luis Boy Baldomaro. Okay. So, basahin po natin ang ating talata, no? Ito po yung part 5, ikalimang serye na nitong ating series of lesson
understanding the laws of faith, no? Gaya sinabi ko, pag sinabing laws, it is a living principle na continuous nag-ooperate ito. At ang kailangan mo lang ay makatap doon sa law na yon, makapasok ka doon sa law na yon, at sumama at makiisa ka doon sa law, and you will experience the blessing of that law or of that principle, the principle of faith. Sabi sa Hebrews 11 verse 6, "For without faith it is impossible to please God. Therefore those who come to God must believe that He is, for He is the rewarder of those who diligently seek Him." So sabi po doon sa Hebrews 11:6, napakahalaga po ng pananampalataya kasi ito yung access natin, ano, sa kingdom of God. Faith, anong klaseng pananampalataya, no? Lahat halos pananampalataya, ang daming klaseng pananampalataya. Yung faith in the Lord Jesus Christ, ano po? At yung pag sinabing pananampalataya kay Jesus ay meron ding kailangan malinaw na pananampalataya. Ang tinatagpo pananampalataya ng Diyos, yung pananampalataya kay Jesus ay yung number 1, faith in the Lord Jesus Christ, believing that He is God. No? Number 2, that He is a man. God who became a man 2,000 years ago, bumaba dito sa lupa. Ano? Anong purpose? Meron 3 divine purpose ang Panginoon. Lagi ko po yung inuulit. For the sake of those hindi nakapakinig or yung mga newcomers natin. No? May 3 divine purpose ang Panginoong Jesus why He came down to our planet and became a man. No? And hanggang ngayon, He is God and He is truly a man. Kaya kung tawag, the God-man Christ Jesus. And I believe siya ay forever na mananatiling God-man. He is God forever sa buong eternity, walang pasimula, walang katusan. But He is also a man. Bakit forever na panghahawakan niya sa kanyang sarili ang pagbibihis na siya ay tao o Diyos na naging tao, Diyos na nagkatawang tao. Kasi sa kasaysayan ng Diyos, for the first time, kay Jesus nagsama ang Diyos at tao. Anong purpose ng pagsasama ng 2 natures kay Jesus? He is 100% God and He is 100% man. Then pinagsama yan. The God-man Christ Jesus. No? Bakit pinagsama? Kasi siya ang nag-abot ng kamay ng Diyos at kamay ng tao. Meaning, siya ang naging dahilan para mapagbati niya ang Diyos at tao. Siya ang nag-mediate, siya ang namagitan. No? Siya ang naging paraan para tayo na dati ay kaaway ng Diyos, Ephesians chapter 2, verse 1 and 2, dati tayo ay children of wrath, anak ng kagalitan, kapuotan ng Panginoon. Pero ngayon, we are now children of God and our citizenship is in heaven. Tayo ay naging pamilya ng Diyos, anak ng Diyos. Romans 8:17, and as children of God, we became joint heir together with Christ. Nung si Jesus ay nabuhay na maguli, sa pagiging tao niya, pinamanahan siya ng Ama ng pinakamataas, pinakamalaki, pinakamahalagang kayamanan in the kingdom of God. No? At lahat ng kayamanan yun, mga kapatid, bahagi tayo. Nakaangkas tayo. Ano? Sabi sa Romans 8:17, and as children of God, tayo po yun. We became joint heir together with Christ. Naging tagapagmana tayo kasama ni Kristo. Hindi na natin tatalakay kung ano-ano yung mga minana natin. Simplihan na natin. At doon tayo mapunta. Bigyan ko idea, pagiging anak ng Diyos, Jesus is the only begotten Son. Ngayon, dumami ang anak ng Diyos. Namana natin kay Jesus yun. Si Jesus ang eternal life.
And Jesus gave us eternal life. So we will live forever. We have now eternal life. Eternal life or buhay na walang hanggan is a present possession. Hindi po yan future. Hindi yan tatanggapin pag namatay na tayo. No. Ngayong buhay tayo, we already have eternal life. Kaya lang, ingatan natin yung buhay na walang hanggan at yung pagiging anak ng Diyos na ibinigay sa atin ng Panginoon. No? Kasi ayaw ng Diyos na mawala sa atin ang mga kayamanan yan. Especially yung pagiging anak ng Diyos. No? Well, hindi natin tatalakayin yung paniniwala ng iba na once saved, always saved. Basta sa akin, kung ano sinabi ng Bible, pinag-iingat tayo, especially sa Galatians chapter 5, na huwag tayong gagawa ng mga gawa ng pita ng laman kasi sabi doon, ang mga gumagawa ng mga pita ng laman, whether you're a Christian or not, whether you're a pastor, evangelist, or ordinary members of the church, if you're living under the dictates, under the works of the flesh, you will not inherit the kingdom of God. Maliwanag po yan. Sinabi ni Paul sa Galatians chapter 5. Okay, hindi natin tatalakay na. Kaya pinag-iingat tayo. Now that we are children of God, lahat ng pag-aari ng Diyos ay para sa atin. No? Ganyan kabuti ating Diyos. Ang ating Diyos ay hindi po madamot. Our God is a giver. No? And the devil, our enemy, is the taker, the destroyer, the thief. Yan si Satanas, kalaban natin yan. Okay. So, may tatlong divine purpose why Jesus became a man. Number one, to pay the price of our sin. Hindi na natin yan i-expound. John 3:16. He paid the price of our sins by His precious blood. And number two, so that He can destroy the devil and the works of the devil. Upang talunin niya at wasakin niya si Satanas at ang kanyang kaharian at ang kanyang mga gawa. Hebrews 2:14 and 1 John chapter 3 verse 8. Then ang number 3 divine purpose is so that we, the children of God, can become joint heir together with Christ para tayo ay magtamo ng pamana mula sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus na ating pong sinamahan. Tandaan nyo, ang kalagayan po nating mananampalataya, lahat tayo pinagsama-sama, kahit iba-ibang pangalan ng churches natin, as long na ang church ay binubuo ng mga born-again believers in Christ, tayo yung mga tunay na church ng Panginoon. Naka-debate ko nga sa forum yung mga INC. Pinagpipilitan nila ang mga tunay na taga-kaharian Diyos ay INC lang at wala nang iba. At kapag hindi ka nag-member sa INC, you cannot enter the kingdom of God. No? Kasi ang INC lang daw ang tunay na iglesia. No? At bakit kamo? Kasi ang pangalan ay biblical at nasa Biblia. Sabi ko, ababaw naman yan. Nag-debate kami, napapaliwanag, pinipilit na sila ang tunay na church kasi sila ay, ang pangalan ng church sila ay nasa Biblia. Sabi ko, hindi yan makukuha sa pangalan. Kahit ang pangalan ng church nasa Bible, kung mali-mali naman ang doktrina, at against sa Bible, sa tinuturo ng Biblia, ang doktrina, ang mga members ng church pupunta sa impyerno. No? Kahit ang pangalan ay nasa Biblia. At hindi sinabi ni Jesus na ang maliligtas ay yung member ng church na ang pangalan ay nasa Biblia. Napakadali ng pangalan. Pangalan nga ng church namin ngayon ay Jesus Christ the Living God World Outreach Ministries. Napakahaba. Kung tatanungin gusto pangalan Jesus na lang short name, humaba kasi nung kami nga ay nag-file sa SEC, ay pumayag yung SEC na merong iibahin yung pangalan kasi pinalitan namin ang pangalan, na-delayed kami sa ang laki ng babayaran na penalty. So, minabuti namin palitan nila ang pangalan,
Dati ang pangalan church namin, Church of the Living God, nasa Biblia. Ngayon, pinalitan naman Jesus Christ, the Living God. No? May kapangalan daw, pinadugtungan ng World Outreach Ministries, San Pablo City. Ang haba. Naku po, sabi ko, ako lang ang pinakagusto ko, Jesus Church na lang. Tapos na yun. You know? Ma-identify na we are the Church of the Lord, pag-ari tayo, Panginoon. So, and nagbigay ang Diyos sa atin, nagturo sa atin Diyos, kung paano tayo magkakaroon ng access sa Kingdom of God. And that is by faith or by using our faith. No? Sabi sa Hebrews 11:6 na kung walang pananampalataya ay hindi tayo kaluluguran ng Panginoon. Without faith, it is impossible to please God. Kaya nga, ang lahat ng lumalapit sa Panginoon, kailangan lumapit, o yung lahat ng gusto pumasok sa presence ng Diyos, ay pumasok sa presensya ng Diyos in the name of Jesus, by faith in the name of the Lord Jesus Christ. No? At sabi nga, pag tayo ay lumapit sa Kanya sa pananampalataya, siya na ang bahala magbigay ng reward. Every time we use our faith, lagi may nakalaan na reward ang Panginoon. Sabi nga, Hebrews 11:6, for He is the rewarder of those who diligently seek Him. You know? The more we live, the more we walk by faith, the more na napiplease ang Diyos sa ating buhay. Okay? Now, ang access natin sa Kingdom of God at sa lahat ng mga promises of God, sa lahat ng blessings of God, ang access natin ay ang pananampalataya. Kaya ganun ka-importante ang ating pananampalataya. Ano po? Merong nasabihan nga, sinabi sa Bible, 1 Corinthians chapter 30 verse 8, that the greatest is love. Totoo yan. The greatest, pinakadakila ay pag-ibig. The greatest is love. But the most important thing in this life and in the life to come is faith. No? So kung ang pinakadakila sa karyan ng Diyos ay pag-ibig, the greatest is love, the most important naman thing in the kingdom of God is faith. Because without faith, hindi natin mabibigyan ng kaluguran ang Diyos. And without faith, hindi tayo tatanggap ng reward sa Panginoon. Okay. Now, ito pong part na ito ay part 5 ng series natin na Understanding the Laws of Faith or the Principle of Faith. So, whether, alam nyo, laws of faith is a living principle. Ano? Merong mga, kasi kapag pumasok ka sa batas, you entered into the law, into that law, ikaw ay sakop ng batas na yun and you will experience the manifestation of that law. No? Ma-experience mo. Kagaya nitong law of faith. Merong mga tinatawag na faith accident, no? Na even the unbelievers, hindi nila alam, napapatap sila sa law of faith and they receive natatanggap nila kung ano yung kanilang pinananampalatayanan. Kasi yan yung isa sa principle of faith or law of faith. What you believe, kung anong sinasampalatayanan mo is what will transpire in your life. Kung ano yung sinasampalatayanan mo, pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa buhay mo. No? Kaya tinuturo sa atin ng Diyos na lagi tayo maging positive sa buhay natin. And to live by faith, sabi nga sabi sa Bible, no, the just shall live by faith. Ilang beses binanggit yan? I think 4 times, 3 times. The just shall live by faith. Ang matuwid, ang mga anak ng Diyos, ang matuwid ay mabubuhay o lalakad sa pananampalataya. So, way of life natin itong pananampalataya. Okay po. No? Ngayon, kapag habang tayo lumalang sa pananampalataya, tinatagpo tayo ng Diyos sa lahat ng ating pinaniniwalaan.
na pangako ng Diyos, no? At tinuturuan tayo ng Diyos na maging malinis sa ating pananampalataya. Na ano ibig sabihin? Na kung tayo ay mananampalataya at hihingi sa Diyos, ang hingin natin yung malinis, no? Yung biblical, yung nasa loob ng pangako ng Diyos. Nandoon sa perimeter of God's promises. Kaya sabi ko nga, example ko lagi, hindi ka pwede humingi sa Diyos na, Lord, I believe that I received already. Nag-operate ako sa principle of faith. Bigyan mo po ako ng 3 asawa. At maraming sasakyan, kotse, para mainggit yung kapitbahay namin. Naku, hindi ka tatagpuin ng Panginoon at tawang-tawa pa si Satanas niyan. Kasi materialistic ka at you are not living in faith, no? The just shall live by faith. You're not living by faith in the Lord Jesus Christ. You are living under the desire of the flesh, no? So tinuturo sa atin sa Bible, pag tayo hingi sa Panginoon, hingin natin yung nasa loob ng pangako ng Diyos. At tiyak-tiyak yun na hindi ang Panginoon. Maghihintay lang kayo. Kahit paabutin nga ng 10 years, ano, mahalaga, naghihintay tayo. Be patient. Kasi kasama yan sa laws of faith, yung ang faith natin, sasamahan natin ng patience. No? Yung pagtitiis, paghihintay. No? Sabi nga sa Hebrews 6:12, for our forefathers inherit the promise of God, no, through faith and patience. Hebrews 6:12. That through faith and patience, they inherit the promise of God. So, kailangan faith na mayroong patience, may paghihintay, may pagtitiis. Kaya kahit paabuti yan 20 years, may divine purpose ang Panginoon. Bakit nalilate? No? Maraming dahilan yan. Hindi natin tatalakay. Some other time na lang po, talakay natin yung patience. So, ngayon, paghihingi tayo sa Panginoon, sasamahan natin ng patience, paghihintay. Wait upon the Lord. No? Magpakalakas ka habang naghihintay ka sa Panginoon. Isaiah 40 verse 31. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up their wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Siya na naghihintay sa Panginoon ay mag-iiba yung lakas. No? Sa Hebrew, may idea na ganito. Siya na naghihintay sa Panginoon ay nakikipagpalit sa Diyos, sa Panginoon, ng kalalagayan na yung weakness mo, yung kahinaan mo, kukunin niya at yung strength niya, ibibigay niya sa'yo. Palitan. No? Yan ibig sabihin, sino magtatamo ng gano'n? Yung makikipagpalit sa Diyos. No? Ang weakness natin, papalitan ng Diyos ng kanyang kalakasan. No? Yung kahirapan natin, papalitan ng Diyos ng kanyang kayamanan. So, sino magtatamo nun? Yung mahilig maghintay sa Panginoon. At ang paghintay sa Panginoon, ginagawa po yan sa pananalangin, sa pagbabasa ng Biblia, sa pakikipag-communicate sa Diyos, pakikipag-usap sa Diyos, na mayroong pananampalataya at pagtitiis. Faith plus patience. Okay? Now, dinalakay natin yung iba pa principle, no? Marami tayo natalakay. Yung principle na may 2 principle ang law of faith. Kailangan gamitin ang believe, faith in your heart, and confess it with your mouth. Kung ano yung pinaniniwalaan mo sa puso, i-release mo yung pananampalataya na yan sa iyong bibig by declaring what you believe. Okay? At binasahan ko na kayo ng talata last week at mga nakaraang linggo, di rata tatalakay niya. So yun ang isa sa mga principle, believe with your heart and confess with your mouth. Yan ang nangyari sa atin sa kaligtasan, Romans 10 verse 9 and 10. No? Whoever believe that, or whoever confess that Jesus is God, Yahweh, or Lord,
and believe with your heart that He rose from the dead, you will be saved. Ano? Binanggit ang believe at ang confess. No? Paghihingi tayo sa Panginoon ng anumang bagay according to His promises, declare it to God. Whether we declare it through prayer, no, or declare it in the presence of God, declare the promises of God. Kung ano yung pangangailangan mo. No? Financial, material, o yung may problem ka, kailangan mong yung solusyon sa problem, or financial blessing, or healing for your bodies, healing for your soul. No? Kailangan mo ng pananampalataya at pagdideclare or pagko-confess ng pangako ng Diyos to receive your blessing. Okay? At sabi nga sa Joel 3:10 ay, let the weak say, I am strong. So, kukontrahin mo yung iyong nakikita na negative na sitwasyon. Kukontrahin mo by believing with your heart, believe with your heart, and confess with your mouth the promise of God. No? Kaya sinabi, I will provide all your needs. No? At nakita mo na nabubuhay ka sa kawalan at nagigipid ka. So, hindi yun ang titingnan mo, kundi ang titingnan mo yung pangako ng Diyos. Don't look at your problems. Don't focus on your problems. Focus on the Lord Jesus Christ by faith. Okay? And focusing on the Lord Jesus Christ, ginagawa natin yan by focusing the eyes of our faith on the Word of God. Tutok sa pangako ng Diyos, tutok sa salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa Bible, for all the promises of God are yes and amen. One of the most powerful Hebrew and Greek word is the word amen or amen. No? Bakit? Kasi ang amen or amen, I believe, is an anointed word na kapag binigkas mo na may panampalataya, kung ano yung inaminan mo, amen or amen, ibig sabihin sinang-ayunan mo, nag-agree ka, ibig sabihin amen, yes. Diba, may binanggit na pangako ng Diyos, amen. Ibig sabihin, that word, that promise of God is mine. And it will transpire in my life. I receive it already right now, that promise of God. I receive the blessing of God, blessing of His promises in the name of Jesus. Yun ang ibig sabihin ng amen. No, pag may narinig ka na nakaka-bless sa salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ay patungkol sa iyo, God will not forsake you. God will be with you always. At nag-amen ka, amen. Ano? You will experience the presence of God. Pag sinabi, the Lord is your healer, amen. Ibig sabihin, the healing power of the Lord, inaabsorb mo, tinatanggap mo ng buong puso mo at naniniwala kang buong puso mo na yung pangako ng Diyos na yun about healing ay magmamanifest sa iyong buhay. And tiyak na tiyak, ito ay mahahayag, mangyayari sa buhay mo. Yun yung salitang amen. Hindi yung ang amen ay hindi yung pang-ending o pantuldok sa prayer. Amen. Hindi rin yan yung pakigaya ka. Amen. Ano? Hindi. It is a very powerful anointed word. Okay. Now, sabi nga ng Panginoon kaya sabi ko, meron nakakatap sa loss of faith na hindi nila alam. Minsan, mismo, unbelievers din no? Nakakatap dyan. And they experience kung ano yung kanilang pinaniniwalaan. No? Halimbawa, unbelievers and even believers. Nag-complain, nagreklamo sa Diyos sa mga problema na naranasan mo. No? Nananalangin ka, pero sa prayer mo, nagko-complain ka, Lord, bakit ganito? Naglingkod naman ako sa iyo matagal. Lord, bakit ganito? Na-experience ko, mukhang hindi maganda. Lord, bakit ganito? Puro negative ka rin. Imbis na i-confess mo ay pangako ng Diyos, imbis na i-confess mo ay thanksgiving and praise to God, kino-confess mo ay yung iyong confusion, complaining, murmuring, ano? Nangyari yan sa Israel
no, na for almost 40 years, complain sila ng complain sa Diyos, reklamo ng reklamo, God is always providing their needs, pero ganun pa man, complain, pero wala silang kasiyahan, no? Hindi sila marunong magpasalamat. Dumating ang time, naputol na ang biyaya ng Diyos sa kanila at nagalit ng Panginoon. Kaya sabi sa Numbers chapter 14, verse 28, Moses, sabi mo sa aking bayan, kung ano yung sinasalita nila sa aking pandinig, yun ang papangyayarihin ko sa kanila. See? At yun nga nangyari. After several years, yun nangyari. Nangamatay sila sa wilderness after ng ilang panahon. Walang nakapasok sa generation ni Moses sa promised land. Wala. In-spare ng Diyos yung mga inosenteng bata na nung naglakihan, yun ang inalagaan sa panampalataya ni Joshua at ni Caleb. Sa matatanda, ang nakapasok sa promised land doon sa generation ni Moses ay si Joshua at si Caleb. Why? Kasi sila lang ang nanampalataya doon sa buong generation na yon. Kaya in-spare ng Diyos si Joshua at Caleb at pinarangalan sila ng Diyos sa panampalataya at itinaas, pinromote sila ng Diyos at silang dalawa ay naging leaders ng bayan ng Diyos. At tinuruan nila Joshua ang mga new generation sa paglakad sa panampalataya. At na-testing yan doon sa walls of Jericho, no? Sabi ng Panginoon, ito ang first invasion nyo. First natagumpay sa gera. Papasukin nyo ang city of Jericho, no? You will invade that city. Ibibigay ko sa inyong kamay, no? Pero ito ang gagawin nyo. Sinubukan ng Diyos ang obedience nila, no? Kung sila'y susunod, hindi gaya ng Moses generation, hindi marusumunod. Now is the time na Joshua generation must inherit the promised land. At doon sa dadaanan nila, sa dadaanan, ay ang city of Jericho na nabubuhay din sa idolatry. No? At sabi ng Panginoon, 7 araw kayong iikot dyan sa walls, sa bakura ng Jericho. Sa loob ng 6 na araw, each day, bawat araw, 1 beses ang ikot. No? Okay yun. Ang lawak ng walls of Jericho, 1 beses. At pag natapos nyo yung 6 na araw na tig-1 ikot, pagsapit nyo ng ika-7th day, 7 times kayong mag-iinikot sa walls of Jericho. At pagdating ng 7th time, pag narinig nyo ang signal, no, ang trompeta o ang signal, ay sabay-sabay kayo na sisigaw. Sisigawan yung walls of Jericho. Nako. And the walls will fall down. Eh, pagka nagiba ang walls, naku, talo na yung kalaban. Bakit? Napapasok na eh. Yan ang purpose ng mga matataas na walls ng mga city nung araw para hindi mapasok ang kalaban. Ano? Sumunod sila sa Panginoon. Alam nyo, yung testing na yun sa kanila, for 7 days na nag-iinikot sila sa walls of Jericho, sabi ng Panginoon, wala kahit isang magsasalita. Isipan ang mga bibig. Aba, sumunod sila. Wala nga ni isa ang nagsalita. Lahat tahimik. At nagiba yung walls of Jericho nung pinaka-final day na, nung sumigaw na sila. Kasi ang tunay na nananampalataya sa Panginoon ay yung sumusunod sa Panginoon. Okay? This is another principle of faith. Na in order na yung law of faith ma-experience mo sa iyong buhay at pagpalain ka ng law of faith na ito o principle of faith ay you must obey God. Kagaya ng ginawa ng bayan ng Diyos. They obey God. And when they obeyed God, God gave them the victory. And then later on, God prospered them. And they entered into the promised land because of their obedient heart. No?
Kung yung Moses generation ay masuwaying generation, ito Joshua generation na naturuan to live by faith, ay totoong sumunod sa Panginoon. So wag nyo kalilimutan, no? Another law of faith ay obedience. Okay? Na tayo ay susunod sa Panginoon. Ang tunay na biblical faith is faith that obeys God. No? Kasi ang tunay na nananampalataya sa Diyos ay umiibig sa Panginoon. No? Yung tunay na nananampalataya may kaakibat na pag-ibig sa Panginoon. No? At yung sinong umiibig sa Panginoon, yun siya yung sumusunod sa Panginoon. John chapter 14 verse 21, no, sabi ng Panginoon, ang sino mang nag-iingat o sumusunod na aking salita ay siyang tunay na umiibig sa Ama at iibigin siya ng aking Ama at kung magkagayon, iibigin ko rin siya. At iibigin namin siya at kami ay at ako ay magpapakahayag sa Kanya. Inulit ni Jesus yan sa John 14 verse 23. Ang sabi doon, ang sino mang tunay na umiibig sa Diyos, okay, Jesus, ay yung sumusunod sa Kanyang salita. Kung magkagayon, iibigin siya ng Ama at iibigin ko rin siya, sabi ni Jesus. At kami, Ama at si Jesus, kami ay mananahan sa Kanya. Aba, ang ganda. The God who created the universe will dwell in us, will dwell in our bodies, will dwell in His congregation, will dwell individually sa ating buhay at sa ating katauhan, sa ating katawan. We are the house, the temple of God right now. So alam natin, the Holy Spirit is dwelling in us, ay pati pala ang Ama at si Jesus are both dwelling in us. So I have the triune God in me. The Holy Spirit, the God the Father, the God the Son, Jesus, the three dwells in me. Kasama ko ang Diyos. Saan na ako pumunta, kasama ko ang Diyos. At pag kasama ko ang Diyos, nakatitiyak ako ng tagumpay. Okay? At pag kasama ko ang Diyos, nakakatiyak ako ng pagpapala sa Panginoon. Okay. Now, so, yun ang mga principle of faith. Ano? Ang faith, tunay na faith ay may kasamang obedience. No? Now, sumunod, ang another principle or law of faith ay yung tinalakay po natin, no, dudugtungan natin yung last week o nung Tuesday, tinalakay natin na you must confess what you believe, no? Na before you receive what you want to receive, you must declare it first. Sabihin mo muna. At yung sinasabi mo, manggagaling sa puso mo na nananampalataya sa Diyos na iyong sinasampalatayanan. At kung sinasampalatayanan mo ang Diyos, sasampalatayanan mo rin ang lahat ng kanyang mga pangako. Okay. Meron po tayong example, yung nangyari sa kila Joshua at Caleb at doon sa 10 spies. Actually, nung sila ay nandoon na sa border na makikita nila ang promised land, no? Nagpapunta ang Diyos ng tik-tik or spies, no, na titingnan ang lupain, pasisilip sa kanila ng Diyos yung lupain na pinangako ng Diyos na napakayamang lupain na doon ay pagpapalay sila ng Panginoon. At nag-send ang Diyos, sinabi niya na bawat tribe, and there were 12 tribes doon sa bayan ng Diyos, sa Israel. No? Yung 12 tribes, bawat 12 tribes ay may isang representative. So, nagkaroon ng 12 representative na aakyat doon sa bundok at tatanawin nila yung promised land. At ito na nga, umakyat sila ng palihim, nag-spy sila doon sa lupay. Nakita nila. No, nakita nila na
Ang lalaki ng bunga. Ang ubas, isang buwig, pasampasan ng 2 tao, isang buwig, and take note, yung pumapasan doon sa isang buwig na ubas, 2 giants. Higante, malalaki. At yung pala ay land of the giants, yung promised land. At ang mga giants, alam natin na tinalakay natin yan, kalaban po yan ng Diyos. Why? Because those giants were the offsprings of those fallen angels. There were 200 fallen angels or kung tawagin watchers na pinadala ang Diyos sa mundo to watch the world, bantayan ang mundo, bantayan ang tao. Pero sa halip na bantayan nila, nakita ng mga giants na yan, o ng mga giants, ng mga fallen angels na yan, na magaganda ang mga anak na babae ng tao. At nag-desire sila na palitan yung katawan na kagaya ng katawan tao na pwedeng makiapid sa mga anak na babae ng tao at pwedeng magkaroon ng bunga, ng offspring. Kaya nilang gawin yan kasi mga powerful na nila lang sila eh. No? Meron din silang creative power, ability. Kaya ginawa nila yung 200. Nandiyan sa Genesis chapter 6 verse 4 hanggang 6. Pero yung pinaka-detail niyan, mababasa niya sa Book of Enoch na full of information. Hindi natin masasabi na the Book of Enoch is an anointed book, pero makukuha natin as a good reference. No? It's a good reference. Kung kayo nga nagbabasa dyan ng mga commentary, no, Book of Enoch is a commentary nung unang panahon na makikita natin yung kung ano yung nangyari ng istorya nung unang panahon. It's a good commentary book, no, of Enoch. Marami hindi tinatanggap yan. Bahala sila. Pero doon ko nakita yung sikreto, bakit may mga demon spirits. At yan pala mga demon spirits, nung nalipol yung mga giants, nalipol yung mga creatures, powerful creatures na yan, sila yung naging disembodied spirit at naging mga demons. Okay? At yung mga 200 na fallen angels na yon, itinanikalaan ng Diyos sa kalalim na mundo, kung tawagin ay Tartarus, kulungan ng mga sumuway na angels. And take note, iba po yung mga angels na dabarkads ni Lucifer, yung nag-rebelde sa Diyos. Noong unang panahon, mas una yon. 1/3 ng mga angelic host, isinama ni Lucifer, ni Satanas. Pinangakuan ng kung ano-anong galing ng kanyang bibig ng mga ako. Puro kasinungalingan, nagsisama sa kanya. Now they are enemies of God. Okay, hanggang ngayon, nakakalaya pa yung mga yan. Ano? So, ngayon, ang nangyari, nung makita nung 10 tiktik, 12 yun, 12 tiktik, 12 spies. Yung 10, yung 10 spies, ang nakita puro negative. No? Puro masama. Ito namang dalawa, si Joshua at si Caleb, sila lang ang nakakita ng good things or ng blessing sa promised land. Positive ang nakita nila. At dahil positive ang nakita nila, hindi sila natakot. You know what? Faith is always positive. Being a positive person is a person of faith because faith is positive. The word of Jesus, the promises of God are all positive. No? And even the cross of Jesus is a positive sign. No? Na because of the cross of Jesus, na-release ng Diyos ang abundant grace and mercy na para tayo kaawaan ng Diyos at biyayaan tayo ng Diyos ng kaligtasan through the cross of Jesus. Therefore, the cross of Jesus is a positive sign. Naging positive sign po ang cross of Jesus after Jesus died on the cross and rose from the dead noong 3 araw. And pamula noon, cross became the symbol of Christianity. Maraming symbol of Christianity. And one of them is the cross. Cross is a positive symbol, a positive sign, a good sign. Sabi ng mga INC, ba't daw ako'y nagpipreach na may malaking cross sa, sa dibdib. No? Sabi ko, alam ko yung posisyon na yan. No?
Gusto nyo, pag-usapan natin yan, pagdebatihan natin yan. Kung narapan ako, hindi naman pumalag. Sabi ko, ay, yung cross, noong unang panahon, silya elektrika yan. Bitayan yan ng mga makasalanan, mga kriminal. At si Jesus, binitay din dyan. Pero after na si Jesus ay binitay sa cross, na wala naman sa kasalanan, at siya'y nabuhay na maguli, from then on, ang cross became a symbol of God's blessing, a symbol of God's grace, a symbol of God's mercy, a symbol of Christianity, and a symbol of God's promises, a symbol of a positive symbol, a positive sign. Even the cross of Jesus is a plus sign, a positive sign. At sa mathematics, ano ang positive sign? Addition. Addition, padagdag. Sabi na, ano ang negative side, yung minus sign? Pabawas. Alam nyo kung kanino yung minus sign? Kay Satanas. Ayun yung positive sign, the cross, sa Diyos yan. God has that positive sign and the devil has that negative sign. John 10:10, John chapter 10, verse 10. The thief, the devil, sabi ni Jesus, comes only to steal, to kill, and to destroy. Kita nyo? Puro pa minus, pakuha. But I come that you might have life. Pero ako, ang pagparito ko, kontra sa pagparito sa Satanas. Naparito ako para bigyan kayo ng buhay. At hindi lang buhay, kundi ng abundant life. Kita nyo? He gave us life and more life. And more blessings. Abundant life means all the blessings of God's kingdom. Not only eternal life, but all the blessings of God's kingdom is now our inheritance. See? Because of the cross of Jesus. So it's a positive sign. John chapter 10 verse 10, yan ang naglalarawan ng pagiging positive ni Jesus, pagiging negative ni Satanas. No? Okay, the devil comes only but to steal, to kill, and to destroy. But I come that you might have life and have it abundantly. So, it is good to live by faith. And to live by faith is to always be positive in life. Laging positive sa buhay. Kahit naghihirap ka sa buhay, be positive, kapatid. Huwag mong i-declare ang kahirapan mo. Huwag mo nang sabihin sa Panginoon, sa pananalangin, ang kahirapan, ang mga pagsubok mo sa buhay. No? Ang sabihin mo sa Diyos, yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Huwag mo sasabihin yung nararanasan mo na. Ang sabihin mo, yung gusto mo mangyari. Paano yun, Pastor? Sa prayer, example, ganito. Halimbawa, naghihirap na nga ako sa buhay. Hindi ko sasabihin, Lord, gipit kami sa pinansyal, ang dami namin bayarin, pumapasok ang mga anak ko, kailangan ko pa rin ng gamot sa aking karamdaman, no? Panginoon, bakit ganito ang buhay pananampalataya? Lalo kami naghihikahos, lagi kami nasa pangangailangan. No? Don't confess it before God. Nagigrieve nyo lang ang Holy Spirit. You're grieving God, the heart of God. Paano ang prayer by faith? Prayer of faith. Ganito, Panginoon, salamat po. Kahit sa kahirapan ng aming buhay, alam namin that you are our provider. Sa kabila, naghihirap kami at walang makakain, we still believe, Lord, that you will provide all our needs. At lahat ng mga pagsubok na ito ay pansamantala lang, parang bagyo na ito'y aalis at aalis. Bukas makaluwa, sisikat din ang araw. Salamat, Panginoon, na ako'y pinagagaling mo sa lahat ng sakit at karamdaman. Salamat, Panginoon, pinasasagana mo kami sa financial blessing. Salamat, Panginoon, na ang aming mga anak makakatapos sa pag-aaral. Salamat po, Panginoon, purihin ka, sapagkat hindi mo kami pinabayaan sa panahon ng problema. You are there with us. You never leave us nor forsake us. Thank you, Lord, for releasing the blessings of your kingdom.
You have blessed us exceedingly abundantly, more than we can imagine, Lord. You healed me from all kinds of sickness and disease. Kahit hindi ka pa magaling, sinasabi mo, pinagaling ka na. That is another principle of faith. Thank you, Lord, for prospering us abundantly, financially, Lord. Thank you, Lord, for saving my loved ones. Thank you, Lord, for saving my relatives na mga pinapanalangin kong maligtas. Learn to thank God and to confess the promises of God. Confess what you believe. Be positive in your prayer life. Amen. Be positive because faith is always positive, not negative. Okay. So, ngayon, eto, punta tayo sa 12 spies. Ang problema, hindi na natin babasahin yung scriptures, pero ibibigay ko sa inyo yung scriptures. Gusto nyo, repasuin nyo, isulat nyo. Sa Numbers chapter 13, verse 25 hanggang 33. Mababasa po natin itong istorya ng 12 spies. 10 of them became negative. And 2 of them, Joshua and Caleb, sila lang ang naging positive. Sila lang ang nanampalataya pa rin sa pangako ng Diyos despite na nakikita nila ay negative. Ganyan ang pananampalataya. Surrounded ka ng mga negative situations in your life. But still, you will focus the eyes of your faith on the promises of God, on the Word of God. Focus the eyes of your faith on the Lord Jesus Christ, not on your problems. Okay? No? Tingnan nyo, ang example natin ng last week, si David. Ano nakita ni David kay Goliath? Pagkain. Blessing. Ang akala ni Goliath, kayang-kaya niya si David. No? At wala ni isa man lumaban. The rest, yung mga sundalo ni Saul, lahat naging duwag. Even Saul, na ang height sa ordinaryong tao, ang mga ordinaryong tao hanggang balikat lang na, malaking tao si Saul. No? Malaking tao siya. Pati siya takot lumaban. Kung kay David yun, as king, kahit na siya king, siya pa rin ang lalaban. Sa gera nga, muntik na mamatay si David. King na siya, nakikipaglaban pa siya. At muntik na siyang mamatay kung hindi siya iniligtas yung isa sundalo yung nakakita. No? At tinulungan siya. At sabi sa kanyang mga sundalo niya, boss, sa susunod, huwag na po kayong lalaban, ipaubayan mo na sa amin. Mahirap kung kayo mamatay, kayo ang hari namin, kami nang bahala. No? But still, si David was a true warrior of God. Kahit hari na siya, lumalaban pa rin siya. No? Si Saul, king na, natakot kay Goliath. Kaya nung walang lumaban ng mga sundalo, nagpresenta na si David. Inuinsulto ang Diyos natin. Ano ba kayo? Wala man lalaban. Ako na nga. Ako na. Parang napanood ko pelikula ni Tito Vic and Joey. Sabi, yung Tito Vic and Joey, sabi nila Tito Vic and Joey, kailangan natin merong lumaban sa ano. At para tayo ay manalo, ganito, nakalimutan ko ito. Basta mayroong lalaban. Sino sa atin? Sabi ng tatlo, Tito Vic and Joey, biglang nagsalita si Joey. Ako na. Para FPJ, ako na. Sabi ni Tito at saka ni Vic, ikaw na lalaban. Ako na ang manunood sa inyo. Ako na ang manunood sa inyo. Sabi ko, pero si David hindi ganon. No? Ako na ang lalaban. At dali-dali siya, binigyan si ni Saul ng armor. Sabi niya, hindi ko kabisado ito. Mas kabisado ko ang aking Diyos. Pagharap na kay Goliath, sabi niya, humarap ka sa akin. No, iniinsulto mo ang Diyos ang Israel. No, humarap ka sa akin, fully armored ka. Humaharap ako sa iyo sa pangalan ng Diyos ng Israel na iyong iniinsulto.
Ngayon din, sabi ni David, pinag-aralan natin yung last week, ano? O noong Tuesday, ngayon din, pupugutan kita ng ulo at ang bangkay mo at bangkay ng mga sundalo ninyo ipakakain ko sa ibon dito sa parang sa disyerto. Tatawa-tawa si Goliath, no? Eto na, pinaikot na ni David yung kanyang slingshot at kumuha siya ng 5 makinis na bato sa ilog. Bakit 5? Alam niyo tumama kay Goliath, naging opportunity kay David para mapatay niya. 1 bato lang. No? Para si FPJ, 1 bato ka lang. Pakito. 1 balak lang. Kay David, isang bato lang. Bakit? 5 ang kinuha niya. Kasi may 4 palang kapatid si Goliath. Just in case na poporme ito, meron pa ako 4 na bato. Tigigisa lang kayo. Kasi asintado ako. Tinamaan niya doon sa mukha na walang armor. Di nahilo, nabitawan yung espada, kinuha kagad ni David yung espada, pagkabigat-bigat, at inihataw niya sa leeg ni Goliath, putol ang ulo. Nagtakbuhan ng army ng mga Pilisteo at tagumpay si David. Bago na nakamit ang tagumpay, anong ginawa ni David? Nag-isip ba siya ng, kaya ko kaya talunin ito? Magbabaka sakali ako, baka sakali, mamatay na ako, mamatay. Hindi ko ganun panampalataya ni David. Sa panampalataya, bawal yung baka. Bawal yung siguro. Bawal yung sana. Ano? Panginoon, baka po kami. Panginoon, sana po. Walang baka. Yan ang naging isa sa mga kasalanan ni Eva. Nung kausap na si Satanas, sabi niya kay Satanas, hindi niya pala kabisado memory verse. Sabi ng amin Diyos, wag daw namin kakainin yung bunga na pinagbabal na Diyos. Wag namin hihipuin. Hindi naman yun ang bili ng Panginoon. Bili ng Panginoon. Wala naman sinabing bawal hipuin. Sabi ng Panginoon, bawal kainin. So, dinagdagan niya yung memory verse ni Adam na pinasa sa kanya. Huwag daw hihipuin, may dagdag yung memory verse. At huwag kakainin. Baka kami mamatay. Merong baka. Kaya ang baka ay salita ng kawalang pananampalataya. Nung makita ni Satanas, hindi kabisado ang Word of God at walang pananampalataya, pumasok na yung deception ni Satanas. See? Kaya balik kay David, lahat ng sinabi ni David before na siya lumabang kay Goliath, lahat ng sinabi niya, ngayon din pupugutan kita ng ulo. Ngayon din ang bangkay mo, pakakain ko sa ibon, sa mga ibon. Lahat ng yun nangyari. Why? Because he declared what he believed in his heart. Yung pagtitiwala na sa kanyang Diyos, at pananampalataya, kanyang sinalita sa harapan ng kalaban. So kung kayo ay napapaligiran ng problema na nagdala sa Satanas, sabihin nyo sa harapan ni Satanas ang inyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Speak the promise of God. Speak the word of victory. Speak the word of success. Speak the word of abundance. Speak the promise of God against the devil and his army, and you will receive victory. Okay? So ano nakita nung 10 spies? Puro negative. Ito po yung nakita, ha? Negative. Ito yung 10 tiktik. They emphasize giant inhabitants. Ang nakita nila yung kalakihan ng problema, no? At yung pagiging imposible na matalo nila. Ano pa nakita nila? Natakot din sila. Ang nakita nila, yung kalakihan ng problema. Pangalawa, natakot sila. No? At sabi nila, we seem like grasshoppers in our own eyes. Sa ating paningin, para lang tayong grasshopper. Ibig sabihin, ganun ang size ng mga giants noong unang panahon. Alam nyo, habang tumatagal, lumiliit ang giants, kaya pagdating kay David, maliit na si Goliath.
Around 8-footer yata. 8-footer si Goliath. No? Pero yung giants nung panahon ni Enoch, 3,000 ells. At i-convert yung ells sa kilometers at sa miles ay 3 kilometers or 3 miles ang haba, ang laki ng giants nung unang panahon. No? Nung panahon ng mga Israelites, sabi nila, ang giants ay gasing taas ng mga punong kahoy. No? Okay. Ewan ko bakit gano'n. May chart ako niyan habang tumatagal ang panahon, lumilit yung mga giants. And dito, sa Land of Canaan, ang size ng giants, sabi nila, para lang tayo, tingnan nyo, para lang tayong grasshopper. Sa lalaki ng mga yan. You know? Ang nakita nila, yung problema. Pangalawa, natakot sila doon sa nakita nila. So, they were not walking by faith. No? Pangatlo, they doubted the promise of God. Nag-alinlangan sila sa pangako ng Diyos. And they questioned God's ability to deliver the land. Sabi nila, mamamatay tayo. No? Kino-question nila ngayon yung pangako ng Diyos, wala silang katiyakan. Natakot din sila. Kaya, kapag kayo natatakot, wala kayong pananampalataya. Ganito po ang, if you have fear in your heart, at ang fear in your heart, na nanana sa puso, no? Ang takot na nanana sa puso nyo ay 80%, 80. Therefore, you only have 20% of faith in your heart. If you have 50% fear in your heart, therefore, you only have 50% faith in your heart. If you have 20% fear in your heart, therefore, maganda-ganda, you have 80% faith in your heart. Eh, bakit pa tayo doon? Gusto ng Diyos 100% faith in our heart para absent ang fear. When fear is in our heart, faith is absent. But when faith is in our heart, fear is absent. Okay? Ganun lang yun. So, malinaw na walang pananampalataya yung 10 spies kasi natakot sila. Numbers chapter 13 verse 33. Ito naman po, yung nakita ni Joshua at ni Caleb. Sa Numbers chapter 13 verse 6 hanggang 9, at saka sa verse 30, at saka chapter 14 ng Numbers chapter 14 verse 6 hanggang 9, ito po yung nakita nila. Nakita nila positive. Positive focus, they highlighted the land's fertility, God's presence, and potential for victory. Ang nakita nila, yung yaman ng lupain. Ang nakita nila, yung blessing sa lupain. Ang nakita nila, yung pangako ng Diyos na magkakatotoo, na ibinigay na sa kanila yung Diyos. Kaya sabi nila, come on guys, let's possess the land. Binigay na yan sa atin ng Panginoon. See? Tapos na. No? Bilis ng oras, kaya paspasan na po natin. Ano pa? Ano nakita nila? Meron silang positive na nakita. Nakita nila yung blessing, nakita nila yung kalusugan ng lupain, nakita nila na potential na victory. At ang sabi nila, kung ang nakita ng mga 10 spies ay parang tipaklong sila sa size ng kalaban, sinukat nila yung kanilang sarili sa size ng kalaban. Eh si David po, hindi niya sinukat ang sarili niya sa size na kay Goliath eh. Sinukat niya si Goliath sa size, sa laki ng kanyang Diyos. Kaya hindi natakot si David. At kaya may assurance si David ng victory kasi ang measuring stick niya, ang kanyang Diyos sa sukatan. Sinukat niya ang kalakihan ng kanyang Diyos sa size ni Goliath. Eh wala, para kang tungaw lang. Kaya nandito, ibibigay kita na pagkain sa mga ibon. Eh nagtagumpay si David. So in any problems of life, huwag nyo susukatin ang kalakihan ng problema sa kaliitan nyo.
Sukatin nyo ang kalakihan ng problema sa kalakihan ng ating Diyos. At mas malaki ang ating Diyos. At sabi nga ay, greater is He who is in us than He who is in the world. Ano ba ang nasa salibutan? Problems, si Satanas, mga demonyo, mga kahirapan buhay, sakit, karamdaman, sumpa, etc. But Jesus who lives in us is greater than any problems in this world. See? Huwag nyo susukatin laki ng problema sa size ninyo. Sukatin nyo ang problema nyo sa size ng ating Diyos. God is greater than any problems. See? Kaya nung makita ni Joshua at Caleb, ang sinukat nila yung kalaban nila sa size ng kalaban Diyos, ay wala sila. Alam niyo sabi nila? Sila'y mga tinapay sa atin. Sila'y mga champ sandwich sa atin. Sila'y mga tawag dito sa McDonald's, yung pinakamalaki. Nakalimutan. Dati ang hilig ko kumain sa McDonald's, no? Umiiwas na po tayo sa beef sa beef. Too much beef in your body is not good. Okay, kaya ingatan din ang ating diet, ano. At kaya gano'n, nakalimutan ko rin pangalan. Big Mac, ano, Big Mac. Lagi ako araw-araw kumakain ng Big Mac, ano, nung araw. Tsaka yung champ, tsaka yung ano nga yun? Yung malaking champ sa Jollibee. Pero, napag-aralan ko na too much beef, maging yung mga baboy, no, is not good in our body. No? Pag nakapasok sa loob ng ating katawan, hindi maganda. Pag sobra. Okay. So, dapat ingat din. Part of our faith is to protect our body. Ano? And proper, yung diet natin. So, ang nakita nila, sandwich, sabi nila, hindi, tinapay sila sa atin. Sabi nung 10 spies, sila ay tayong grasshopper. Sa size nila, tatapakan nila tayo. Sabi nila, Joshua at Caleb, hindi, sila ay mga tinapay sa atin. Blessing yan sa atin. Kaya, pag naka-encounter kayo ng problem, matuwa kayo, imbes na malungkot kayo. Bakit? Yung problem na yan, sooner or later, will turn into blessing. In every problems, they will turn into blessing. Kung walang problem, walang blessing. And God will turn your problems into blessing. Babaligtarin yan. Mayroon tayong mga passages sa Bible niyan. Ano? So, yan po yung nakita nung 10 spies. Ano? So, purihin ang Panginoon. At kay Joshua at kay Caleb, sa kanila, tapos na, natanggap na nila yung pangako ng Diyos. Tapos na. Ano? At ibig sabihin, faith is to believe that you already receive it. Talakayin natin yan next week. Hindi po natin natapos. So, this is part 5. May part 6 pala. Okay? Yung pag-aralan natin yung another principle na you already receive it. In the realm of the Spirit, you already receive it. Pero hindi nyo pa nakikita. Pero in the eyes of God and in the realm of the Spirit, it's done already. Natanggap nyo na kahit wala pa. Pag-aralan natin yan sa next week, sa Tuesday. Okay? So this is part 5 of our understanding the principle of faith. So pagpalain po tayo ng Panginoon. So I hope na we will become positive more and more and more. The more you become positive every day, the more you will grow up in the faith of God more and more and more. Okay. Heavenly Father, maraming po salamat sa pagpala mo sa amin sa gabing ito. Thank you, Lord, that we live by faith and not by sight. Ngayon pa lang, tinatanggap na namin ang pagpapala mo. Hindi po kami tumitingin sa laki ng problema. Hindi namin sinusukat ang laki ng problema sa aming buhay. Sinusukat po namin ang kalakihan ng aming Diyos against our problems. In the name of Jesus,
pagpalain mo ang bawat isa na makakarinig ng teaching message ito. Bless them, Lord. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Shalom. Mga kapatid, please share this video to your friends, to your relatives and loved ones, to your pastors, at even to the unbelievers. Paggamit tayo sa Panginoon. Ano? And God will bless you more and more. Yung blessing po sa akin ng Panginoon, yung reward sa akin ng Panginoon, pagdating ko doon, kaparehas lang ng reward nyo. Kasi both of us share the Word of God. Ako ang nagsalita noong umpisa, and you share this video to other people, parehas lang tayo ng pagpapala at reward in heaven. God bless you all mga kapatid. Ano? Ingat kayo, pagpalain ng Panginoon, and always pray and read the Bible. Shalom and shalom. God bless everyone.